Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ikalabitpitong kabanata ng aklat ng Joshua. At tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataong pinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko Lord, bigyan mo kami ng wisdom na maunawaan ang iyong mga salita. At tunay nga Lord, sa ilang po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At chapter 17 po ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa chapter 16. Sabi po sa verse 1, isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases. Sapagkat siya ay panganay ni Jose, ibinigay ang Gilead at Bashan kay Makir na ama ni Gilead, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya ay isang mandirigma. Ayan, so makikita po natin dito, no? Si Manases ay panganay na anak ni Jose. Kaya inaasahan na malaki yung kanyang mamanahin. Ipinapakita rin dito na kinikilala ng Diyos ang kaayusan at ang pangako. Ano po, yung posisyon or pribilehiyo ay may kaakibat na responsibility. Kaya paglaki ng posisyon, paglaki ng pananagutan, no? Hindi sapat na ako'y pinagpala, kailangan mo rin panindigan ang iyong biyayang natatanggap. Kasi minsan tayo, parang eager tayo na ma-achieve yung posisyon na yun, no? Yung task na yun. Pero pag nasa atin na, parang tinutuloy na lang natin siya as a reward or as a crown, no? Nakakalimutan natin or hindi natin nauunawaan na yung ating posisyon ay may kaakibat po na malaking pananagutan. Bawa, gusto natin maging leader ng worship team. Tapos, wala naman tayong ganong eagerness na ibigay yung time natin, no? Wala tayong eagerness na ibigay yung best natin. Na parang, kumbaga, mag-exercise, magpa-practice lang tayo sa panahon kung kailan mag-worship na. So, mali po yun. Tandaan natin, as a leader, mapa-worship team man yan, or mapa-leader man ng simbahan yan, kailangan po, tandaan natin, yung accountability na akibat nito. Hindi lang yung posisyon na ibinigay sa atin. Yan, mas maraming talento, minsan, mas maraming inaasahan si Lord sa atin. Kaya, dapat maging maingat po tayo. Verse 2, sabi dito, binagyan din ng kanilang bahagi sa lupain ang mga angkanin nina Abiezer, Helek, Azriel, Shechem, Hefer at Semida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kanilang angkan. Ayan, so pinangalanan po dito yung bawat pamilya, no? Walang nakalimutan. So ito makikita natin, talagang kinikilala ng Diyos ang isa't isa. Hindi ka extra, hindi ka add-ons, no? Sa kanyang mga plano, hindi ka aksidente, kumbaga talagang kasama ka. Ano po? Kaya kapag pakiramdam mo hindi ka napapansin, tandaan mo, ibinibilang ka pa rin ng Diyos, no? Ibinibilang ka ni Lord, counted ka. Ayan po. Sabi sa verse 3, sabi dito, ngunit si Zelophehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya at ang pangalan niya ay Mahla, Noah, Hogla, Milka at Tirsa. Lumapit sila kay Eliezer na pari, kay Josue na anak ni Nun at ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain gaya ng ginawa niya sa iba naming mga kapatid, no? Iba naming kapatid. Kaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap ng 10 parte bukod sa Gilead at Bashan, no? Sa kabila ng Jordan. Binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae, ang Gilead na napunta sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. So, dito makikita natin, pinahintulutan ng Diyos na ang mga babae ay tumanggap ng mana, no? Taliwas sa kanilang kultura noon, kasi ang kultura po talaga nila, mga lalaki lang, no po. Pero dito po, ay kinonsider sila ng Panginoon. Ano po, ang Diyos ay makatarungan, no? Hindi siya nagtatangi, hindi kasirian, hindi estado, or pinanggalingan ang basihan, kundi ang pangako ng ating Panginoon. Kaya, ngayon, babae ka man o lalaki, bata man o matanda, mahina man sa paningin ng iba,
may bahagi tayo sa pangako ng ating Panginoon. Sabi sa verse 7, ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mekmetat, na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon, nagtuloy ang mga hangganan sa En-Tapua. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua, ngunit ang bayan ng Tapua ay nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang na papunta sa lipi ni Ephraim. Makikita po natin, malinaw ang hangganan ng mana. Dito po makikita natin yung buhay na pinagpala ay may direksyon at limitasyon. Ang kawalan ng hangganan ay nagdudulot po ng kalituhan. Kaya dapat alam natin yung ating limitasyon. Alam mo ba kung saan ka tinawag ng Diyos at saan ka hindi tinawag ng Panginoon? Kung tinawag kang worship leader, kung tinawag kang administrator, magstay ka muna dyan. Huwag natin pangunahan yung mga mas leader sa atin, kasi pag ganun nangyari, lumampas tayo sa ating limitasyon, hindi po nagiging maganda yung flow ng ating gawain. So sabi dito sa verse 9, ang hangganay nagtuloy sa batis ng Kana na may bayrito at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng batis, kahit na malapit ang mga ito sa mga lungsod ng Manases. Ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila, sa kanluran katabi ng lipi ni Manases ang Asher sa dulong hilaga at ang Isakar sa dakong silangan. Again po, may pagkakaiba pa rin yung mana nila, pero parehong mahalaga. Huwag ikumpara. Again, kagaya po ng nauna basa natin sa chapter 16, huwag natin ikinukumpara yung ating sarili sa iba. Ang sukat ng pagpapala ay hindi sukatan ng halaga. Hindi mas mahalaga ang mas malaki, mas mahalaga yung pagiging tapat. Okay, verse 11, sabi po dito, sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lungsod pa ring napunta sa lipi ni Manases, ang mga lungsod ng Bethshan at Ebleam, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Megiddo, at ang kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga Manases ang mga naninirahan at mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit, nang maging mas makapangyarihan ng mga Israelita, hindi nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. So dito makikita natin may kapangyarihan silang paalisin ang kaaway, pero pinili nilang tiisin ito. Yung compromise ay palaging mas madali kaysa pagsunod. Pero tandaan natin, ito po ay mas mapanganib. Yung maliit na kasalanan, yung okay na yan na ugali, yan yung mga relasyon alam mo hindi tama, tandaan natin, yan po ang open door, susi yan ang kaaway para tayo po ay matalo or magapi, kaya maging maingat po tayo, kasi yung mga bagay na hindi natin pinapaalis, yung mga bagay na hindi maganda, yung mga nakaugalian na hindi natin tinatanggal, sila yung magiging controller natin pagdating ng panahon. Yan. 14, sabi po dito, lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, bakit isang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Dahil napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh. Yan po ang sabi nila, nagreklamo na. Dito po yung nagreklamo sila kahit malinaw na pinagpala din naman sila. Alam naman nila na pinagpala sila, pero bakit nagko-complain? Minsan yung reklamo ay hindi kakulangan ng biyaya, kundi kakulangan ng pananampalataya. 'Di ba? Kasi nakita mo naman na pinoprovide ni Lord yung pangangailangan mo, pero bakit pa rin tayo nagko-complain? So ibig sabihin, sabi nga dito na yung pagrereklamo hindi po siya kakulangan ng biyaya, kundi kakulangan po siya ng pananampalataya. Ang tanong, nagpapasalamat po ba tayo o nagrereklamo tayo sa panahon ngayon? Tandaan natin, kailangan makita natin yung nangingibabaw sa puso ko, yung pagpapasalamat ba o yung pagrereklamo? Sumagot si Josue, kung hindi sapat sa inyo ang kabrulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisin ang mga kagubatan sa lupain ng mga Periseo at mga Refaita.
Ayan, makikita natin, hindi dinagdagan yung kanilang lupa, no? Kundi pinagawa sila, pinagtrabaho sila, no? Kasi may mga available, pero kailangan nilang pagtrabahuhan po. Ang Diyos ay nagbibigay ng pangako, pero ikaw ang maglilinis ng kagubatan. Parang gano'n, no? Ito sa'yo, pero linisin mo, yung ayusin mo. So, kailangan po natin ng panalangin plus pagsisikap. Hindi lang yung puro prayer. Kailangan din natin ng gawa, no? Kailangan natin ng pananampalataya plus disiplina. Yung bang tipong nananampalataya ka pero parang gusto mo naman in your own way. Dapat dun sa paraan ni Lord, dapat may disiplina po tayo. And then, dapat yung pangako na ibinigay sa atin ni Lord, dapat a-actionan din po natin yun. Kasi kung hindi, may pangako na maghihintay tayo, no po, hindi rin naman po yun yung kalooban ng Panginoon. Kailangan, nagbabalance po ito. Ayan, verse 16, sabi po, tumutol pa ang mga lipi ni Josue. Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan sapagkat sila ay may mga karwahing bakal. Gayun din ang mga Kananeo sa Bethshan, sa mga nayon, sa paligid at sa kapatagan ng Jezreel. Ayan. So, takot ang kanilang dahilan, no? Ayan, ang dahilan ng reklamo nila. No? So, dito makikita natin, sometimes, hindi hadlang yung lakas ng kaaway, kundi yung takot natin ang tunay na problema. Diba? Andiyan na yung blessing, pero ayaw mo siyang kunin, ayaw mo siyang damputin, ayaw mo siyang pagsumikapan, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil takot ka. Yan. Actually, minsan yung pag inutusan kang umawit para kay Lord or mag-share ka ng Word of God, hindi naman ang dahilan kung bakit ayaw mong gawin yun is kahit dahil hindi mo kaya, kundi natatakot ka na mahusgahan ka, mapulaan ka, magkamali ka. Ano po? So, yun yung pumipigil sa atin. So, sabi dito sa verse 17, sumagot si Josue, kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulan kahit nakagubatan pa ngayon. Lilinisin ninyo at titirhan ang kabuuan niyon. Mapapalayas ninyo ang mga Kananeo kahit na makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal. Ayan. So dito pinakita po talaga ni Josue na or pinaalala ni Josue kung sino sila sa Diyos. Ano po? Sinasabi sa kanila na kaya nyo, no? Hindi mo kailangan ng bagong lupa, kailangan mo po ng bagong tapang, no? Hindi mo kailangan ng bagong opportunity, ang kailangan mo po bagong lakas, no? Bagong pananampalataya, bagong pagtitiwala sa Panginoon, no? Kaya sinasabi po sa atin ni Lord, kagaya po na sinabi ni Josue, kaya mo yan, nasa iyo ako. Ayan, yun po yung sinasabi po dito. Kaya naman talaga makikita po talaga natin itong salita ng Diyos, talaga punong-puno talaga siya ng encouragement, no? Tandaan lang natin, pag malaki ang biyaya, malaki po yung pananagutan. Ang reklamo ay hindi yan solusyon. Kaya hindi po solusyon yung pagrereklamo natin. Ang takot ay hindi dahilan para huminto tayo, no? Kailangan mapaglabanan natin to, mapagtagumpayan natin to, matawiran natin to tulad ng Ilog Jordan, no? At ang isa pa po na makikita natin dito, yung pananampalataya po ay dapat kumikilos, hindi lang siya naghihintay. Ano po? So, now, tanong, anong kagubatan ang kailangan mong linisin ngayon? No? Anong kagubatan ang kailangan mong linisin ngayon para mapasayo to, no? Anong bakal na karwahe or ano yung mga kalaban ang kinakatakutan mo ngayon, no? Tandaan natin, malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. Kung isasama natin siya, kung uunahin natin siya, hindi niya po talaga tayo iiwan. Kaya sana po na may napulot tayong aral, napagpala nawa tayo sa ating pagbasa ng kanyang salita. At again, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.